Starting the day early for a spontaneous road trip to Ipoh. I'm Hani, and today we're living the little highlights. Holiday ngayon dito kaya naisipan ng parents ko na pumunta ng Ipoh to visit yung mama ni daddy. Since holiday today, expected na walang traffic kaya mga 3 hours lang ang drive namin from our house. Plano rin namin na balikan lang kami kaya maaga kami umalis para makauwi din ng maaga. One hour later. Dahil hindi pa kami nakapag-breakfast, titigil muna kami sa usual stopover namin pag pupunta kaming north. One eternity later. Favorite ko sa Coffee Bean yung spicy chicken puff at yung ice blended cookies and cream milk base. Yung spicy chicken puff, medyo curry yung lasa niya at tamang may kick lang ng anghang. Tinay ko rin yung aglio olio pasta nila. First time ko siyang tinay and hindi ko siya bet. Parang pasta na nilagyan lang ng chili oil. Medyo oily kaya di ko siya naubos at binigay ko na lang kay daddy. Yung muffin kasi na-delay yung food ng almost 1 hour. A few moments later. And since over 100 kilometers pa kami from Ipoh, nag-decide kami na mag-plus quick stop over bago bumiyahe ulit. Supposedly, ako na dapat ang magdadrive after as per initial plan kapalit ni mama, pero sobrang antok ko kaya si mama pa rin ang nag-drive.
Many hours later. After almost 5 hours of driving, finally naka-arrive din kami. Nalate kami ng almost 1 hour and a half, hindi dahil sa traffic pero dahil sa stopover namin. The next day. Inaayos ko ngayon yung mga clothes na dadalhin ko sa dorm today kasi start na ng klase bukas, kaya kailangan ko na ulit tumira doon. Pero bago ko bumalik sa dorm, plano ko muna matulog dito sa bahay for one more night. Bago yon, tutulungan ko muna si tita sa grocery kasi lagi talaga akong kasama niya tuwing weekend. Nag-grocery kami ni tita during lunch para makakain muna. Since may Jollibee dito sa mall, lagi kami kumakain doon bago mamili. May usual order sa Jollibee ay spaghetti, 2 pieces burger steak at chicken tenders. Mas bet ko yung chicken tenders kasi boneless siya. Pero today, cheese fries ang pinili ko instead of burger steak. Medyo iba yung lasa ng Jollibee dito kumpara sa Pinas. Much later. Drop off ko lang si tita sa lobby ng bahay para mababa na niya yung groceries, then dumiretso na ako sa dorm.
almost 2 weeks yung break ko, expected ko na medyo dusty and makalat na yung room. Bumili rin ako ng bagong mirror and trolley for my seasonings. Nasa kwarto ko yung lutuan and utensils ko since wala ng space sa kitchen. At minsan may pork yung food ko. Lahat kasi ng housemates ko, Muslim, kaya respeto na rin. Since past 5 p.m. na, kahit di pa ako tapos maglinis, I decided to stop and just continue tomorrow after class. May prior appointment pa kasi ako with mama at 6:30 p.m. Almost done naman na. Papalitan ko na lang yung bedsheet and okay na. Nasa consultation room na kami ngayon for my appointment. Natatawa ko kay mama kasi mukhang na-stress siya na nalaman niya yung price ng session. Pero siya rin naman yung pumili kung anong session gagawin ko. Kaya natawa na lang ako. Feeling ko natukso rin siya sa discounts na binigay ni ate, kaya napapayag din. Much later. After na appointment, dumiretso kami ni mama sa mall. Nagkikrave kasi ako ng Korean food. Tapos, malapit lang sa location namin yung fave kong Korean resto. Kaya doon na kami nag-dinner. Tinuro ko na lang kay mama yung way since kabisado ko.
Tabi lang ng resto yung Mr. DIY kaya inaya ko si mama doon para bumili ako ng car mount na bagay sa camera ko. Ito yung lagi kong binabalikan sa resto na to. Ito lang lagi kong order kasi nakuha talaga ako sa timpla ng sauce. Tapos, perfect yung anghang for me. Si mama naman bibimbap ang laging order na separate ang sauce para matansya niya yung anghang since hindi siya mahilig sa spicy food. That's how I spent my last day of vacation. Thanks for hanging out with me today. Ingat always and see you sa next vlog.